The situation is dire but not helpless. Actions must be made and it must be done right now. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. Urgency is the utmost importance. And the Philippine Atavy Nanotechnology boldly take the risk in solving this crisis. Ang Philippine Atavy Nanotechnology is originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Atavy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Sa ngayon, di kami tumitigil na mag-develop at mag-research para mabigyan ng solusyon ng mga problema sa agriculture, aquaculture, poultry and livestock, at higit sa lahat para sa marine, forest, at universal ecosystem. The problem facing Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seem futile at worst and temporary at best. But steps must be made, action must be done. The Philippine Atavy Nanotechnology is at the forefront of initiating change. And we invite you to be part of this solution! Hello po. Hello! Yes, good afternoon po. Good Yan. afternoon. At ang Farmer's Talk po ay sumasa inyo ngayong araw po ng Martes. Martes! Ayun, Yeah. natigilan pa sila. Kala ko Webes eh. Ayun. Mhm. Martes po ngayon, saka medyo maulan. Oo Maulan nga. na Martes. Ingat po kayo. At ang topic natin ngayon ay tungkol sa baboy, yung pagpapaligo sa kanila. Yan. Tama-tama na, ulan. Oo nga. Yung bang pagpapaligo sa baboy, tama ba o hindi? Sa atin, sa opinion ko lang, tama o hindi. Sa opinion- Pwedeng tama, pwedeng hindi. Mhm. Sa opinion ko rin, pwedeng tama, pwede rin hindi. Sa akin din, kasi may mga nag-aalaga tayo na preferred nilang magpaligo, meron din namang Ayaw magpaligo. Mhm. Ayan. Well, depende siguro yan sa panahon. Mhm. Oo. Halimbawa na lang umuulan, mga partners. Oh, yan. Ano ang dapat na maging sitwasyon
natin sa pag-aalaga ng baboy na nakaraniwan po kasi nakasanayan natin ting umaga. Ganun na yun. Sa probinsya lalo na, ting umaga, linis. Oo. Spray. Eh kung umuulan, paano yan? Sa akin, pag ganitong panahon, pwedeng hindi na tayo magpaligo. O maari, dapat hanggat maari pag ganitong panahon, mas tuyo yung flooring natin. Kasi pag ganitong panahon, mas madali magkasipon, magkasakit ang mga baboy. Na imagine nyo na ba itong ating mga bagong kasama, Oho. no, sila Miss Cheryl, at saka si Miss Rachel, Rachel. kung na-experience nyo na ba mag-alaga ng baboy? Eh, si B. Nagpapaalaga. Si Miss Cheryl. Nagpapaalaga. Oo. Nagpapaalaga. Sa akin po wala pa, pero nakakita na po ako Naka- naka-observe na po ako ng nag-aalala. Di ba nakikita nyo laging ini-sprayan ng tubig, laging hinuhos, Oo. pinapaliguan. Oo. Yun ay ating nakakasanayan traditionally. Mhm. Pero ang tanong nga, kaya natin pinag-uusapan to, mga kaibigan, yung purpose po natin, alamin kung yung bang nakasanayan natin ay all the time dapat nating gawin at makabubuti ba ito? Oo, yun nga. Kasi, doon nga, lalo na sa mga probinsya, mas malimit sila magpaligo. Lalo na kasi minsan, yung baboy, nakalagay lang doon sa kanilang bakura, nakatali. So, puro putik. Oo, puro putik. Tapos yung iba naman, may mga kulungan, pero masinop sila mag-spray, lalo na kung maraming mga dumi. Yan. Minuto sila nag-spray. Ganyan nga kapag sa probinsya, tulad sa amin, lagi rin sa amin, nakasanayan din namin yung laging magpapaligo ng baboy. Oo. Lalo na kapag mainit din. Yun. Time to time talaga, binabasa nila yung baboy. Ayun. So, pag mainit, dun madalas may nagpapaligo. Yes. Oo. Oo. Tama ba yun? Anong temperatura ng init? Sabi nga, gaano kainit ang temperatura o panahon para maging makatwiran yung Pagpapaligo. Oo. So, ma-observe naman natin yan sa ating mga baboy, lalo na kung medyo hingal sila. Ayun, ibig sabihin na stress sila, yun yung tinatawag na heat stress sa kanila. So, kasi naman ang baboy walang sweat gland yan eh. So, hindi sila pinapawisan. Kaya yung way ng papapawis nila doon sa kanilang mga bibig. Para doon na lumalabas yung maraming oxygen. Yan. Kumbaga, parang nakanganga sila. Nakahanga. Yan. Ano tayo, panting ba yun? Yung- Tawag doon? Oo. So, yun ay way nila para maibsan yung kanilang init na nararamdaman. Oo. Kasi minsan yung mga cage system natin, hindi na iwas to eh. Mhm. 'Di ba? Yung kaya nga sinasabi ng mga expert, kapag magsisimula ka, ayusin mo na agad ang housing. Oo. Tama ang ventilation, tama ang taas ng bubong, Bubong. o yung materialis na ginagamit mo, lahat yun tama. Oo. At saka hanggat maaari rin, magkaroon tayo ng, kumbaga, puno para mas, yung pagdating ng hangin, pumupunta din sa loob ng kulungan. So, tagusan yung hangin doon. Maaring kapag ganun kasi yung sinabi mo Miss Ana na may puno, para mapreskuhan din siguro yung ating mga alaga. Yes, kapag tama ganun yun. ang hangin na pumapasok. Oo. Correct, oo. Tsaka nakakatulong yun para mag-absorb ng carbon dioxide. Yes, oo. Ayun. So, kung mainit ang panahon, mga kaibigan, makatwiran. Pwede. Pero, hindi all the time. Oo. Kumbaga, may kanya-kanyang panahon, tamang temperatura, at saka yung mismong makikita mo sa observation mo doon sa baboy mismo. So, ang sagot natin doon sa tanong na tama ba ang pagpapaligo o hindi, pwedeng tama, pwedeng hindi. Oo, Yan. depende sa panahon. So, kapag mainit ang panahon po, alam natin yung sobrang init talaga, no? Bakit nakakasama na itodo ang pagpapaligo sa kanila pag sobra talagang init? Oh, yun, nagkakaroon ng thermoshock. Kumbaga, yung sudden change of temperature, parang tayong tao eh. Di ba pag sobrang init, tapos pupunta tayo sa aircon, ang sama na pakiramdam natin. Tapos kinabukasan, may sipon, lalo na ako pag ganun, wala na akong boses. May sore throat Oo, may sore throat ka na. Pero doon sa mga baboy, ganun din yan. So, nag-iiba yung temperature nila. Doon sila mas, may stress din, madali silang tamaan ng sipon at saka ubo. Minsan nagkakaroon ng pneumonia. Plus lalo na yung yung maliliit pang biik. Oo, Kasi yung mga syempre biik. mahina pa yung immune system nila. Mas pinagbabawal na paliguan sila. Paliguan. Kasi May age yata na dapat paliguan. Oo. Hanggat maaari yung mga biik ay hindi natin dapat paliguan. Kasi mga baby pa yan, hindi pa develop yung body temperature nila.
So, hindi pa stable. yes, hindi pa stable. Hanggat maaari, yung mga 15 pataas na kilo, nasa kilo po tayo, yun yung malalaki na, Days. pwede natin doon, kung lagi tayo nagpapaligo, doon nating simulan. Pero yung mga bagong biik, yung na dumedede pa, hanggat maaari, wag na nating silang babasain. Mhm. So, kung sobra-sobra pong init, yan po ay aming opinion Mhm. sa Team A to B. Nasa sa inyo po yun kung nais nyo pong subukan dahil ito po ay nasubukan na natin. Yes. Saka na-observe po namin yan sa maraming trials, sa maraming nakikita natin sa mga farm. Yan po yung mga observation na nakikita natin. Mm. Kumbaga, pag sobra-sobra talagang init, hindi mo siya tatapatan ng hose ng tubig. Mhm. No? Kasi anong nangyayari, sabi mo nga, ay nagkakaroon ng thermal shock. Oo. Yung bang parang baso din yan na malamig, tas buhusan mo ng tubig na mainit, kakrak. Yes. Minsan nababasag pa eh, di ba? Nababasag pa, oo. Ang sabi nga ni Sir WBA, o nga pala, wala si Sir WBA. Oo. Hello po kayo. Hello po. Sigurado man nanonood po siya ngayon. Ayun, Yes. oo. Good afternoon. So, sabi nga niya ay parang tao din, nagkakaroon ng reaksyon yung ating mga organs once na maramdaman natin yung pagkakaroon ng thermal shock. Oo. So, kapag naapektuhan yung organs natin, nararamdaman na natin yung masamang epekto. Oo. Saka bumababa yung immune system natin. Kaya madali tayong tamaan ng mga sakit. Mhm. Ayan. Kaya pala yung mga baboy, naobserbahan nyo, may probinsya na ganyan eh. Pag sobrang init talaga, tapos i-host nila ng tubig, Oo. bumbahin nila ng host, tapos biglang matutumba yung baboy. Oo. Ang kasunod ng kakatayin na niya. Mhm. Stress. Kasi style nila, maring style nila para magkaroon ng karning kakainin. Oo. Pero, Diba? pero masama din yun. Oo, kasi bakit natumba? Yun ang tanong. Oo. Nagkaroon ng muscle contraction. Mhm. Pwede rin siguro yan kapag sobrang init. Pwede yung pakonte-konte dun sa flooring nila. Basain lang ng konti, wag sobrang basa. Para kahit papaano kapag humiga yung baboy, hindi sobrang ma-absorb kaagad nila yung Katawan. lamig ng Oo. katawan Kumbaga, nila. hindi sila Mhm. mabigla. Oo. Slow. Gradual paano ba lang yun? siya. Yes. Oo. So, dahan-dahan lang na dapat ibsan yung init ng katawan ng alaga nyo. Hindi nyo pwedeng bombahin Oo. ng tubig agad kasi doon ho nagkakaroon ng problema. Mhm. At tapos meron din silang style na ginagawa mga partners, yung mist. Yung host din ng tubig yon pero water mister lang ang tawag doon. Yung pinong-pino lumalabas sa tubig. Oo. Yung ba ay tama? Oo, sa akin, sa opinion ko, mas okay yon kasi yung biglaan. At parang kung sobrang init, parang babasain mo lang din yung nasa loob. Mhm. Pero konti-konti lang. Depende Mahina. doon, mahinang-mahina lang. Mga Oo. ganon. Okay. So, marami pa hong sistema. Iniisa-isa lang natin. Siya nga pala, ito yung bago natin itodo ng gusto, no? Oo. Narito po yung drawing. Simpleng drawing lang po yan ng cage system na isa po nating ideyang binibigay sa tao. Konsepto. Mhm. Oo. Okay, ituturo lang po natin kung nais nyong tularan, lalo na sa mga nag-start pa lang, consider nyong ito po ay gate. Yan, Okay. gate. Tapos ito po ay septic tank. Mhm. Sabihin yung tuloyan ng dumi. At ito pong dilaw, diretso yan hanggang dito sa may likod, baliktad na L, ay turing nyo na lang po na ito yung kanal. Drainage Okay, canal. drainage. Mm-mm. Tapos, meron po tayong baboy na makikita kayo, mga nakahilerang kumakain yan sa feeder. Ito po yung feeder nila. At itong isang parang rectangular na nakahilis, ito yung rampa. Okay. So, kumbaga, yung ating mga rail, yung mga bakal, kung bakal po yan, na gagamitin nyo, nakatuntong lang sa isang level o dalawang patong ng hollow block. Mhm. So, kapag nakapatong po siya, syempre sariwang hangin ang papasok dyan dahil tagus-tagusan. So, isa po yan sa nire-recommenda natin na gawin ninyo sa inyong kulungan. At itong rampa, kasi nakatuntong yung feeder sa hollow block. Kaya aakyat po sila sa rampa, maaaring yan ay mga winelding na mga steel bar or buo. Pag akyat nila dyan, tsaka sila kakain. Mhm. Ayon po sa mga expert, pwede rin ninyong lagyan ng painuman yung mismong feeder.
kumbaga, ihulman, ano nyo na dyan, i-connecta nyo na. Okay. So, Total, nandyan yung kanal. So, dyan nababagsak yung tubig. At kung wet feeding sila, edi maganda. maganda. Or kung dry feeding sila, kung lalagyan mo yan ng waterer, yung automatic, lalagyan mo ng sahuran para hindi siya Yes. bumaksak doon sa mismong feeder. Oo. Kumbaga, parang may embudo. Oo, yung imbudo. So, ang tubig lahat, hindi papasok sa cage, sa flooring. Kung nakikita nyo po, may arrow dito, yan po ay nagsasabi na dito lalabas yung tubig. Kung kayo Okay. maglilinis ng kulungan. Mhm. At yan ay tutuloy sa drainage. Tapos, pupunta sa septic tank. Okay. Kasama na yung mga ihi nila Hindi, dyan. lahat na. Okay. So, yan po isang konsepto lamang. Mula dyan, pwede kayo lumikha ng sarili nyong cage system na presko. Oo. So, yung flooring na, pwede ba natin lagyan yan ng ipa? Pwede rin po. Mhm. Oo, ang experiment ng actual experiment ng Team Atobi, 18 inches Oo, yan. na kapal. Pwede po 'yan. Oh, pero kung lalagyan natin yan ng kung lalagyan natin to ng ipa, maaring i-block na natin to mga makikita mong ano kasi Oo. tatagos diyan yung ipa. Itataas mo yung hollow block. Oh, yun. Actually, Itataas. yung dalawang hollow block ay magdadagdag ka lang ng 2 inches sa semento para makulong mo yung 18 inches na kapal na beddings ng ipa. Okay. Opo. Yung ipa, mga kaibigan, wala kayo ilalagay na iba, ha? Wala nang mga asin, walang probiotics. So, ipa lang. Ipa lang plain. nakalagay. At hanggat mari sana yung bagong kuha. Mhm. Bagong kuha sa rice mill Oo. para walang kuto. Yes, oo. Maganda 'yon. Oo. At saka kung bakit na hindi na natin lalagyan ng kung ano-ano yan. So, gumamit lang po tayo ng technology natin. Correct. Oo. Yan. Okay. Mula dito po sa drawing na ito, papaliwanag natin yung topic natin, mga partners. Ha? Siguro, naiisip nyo, halimbawa, dumumi ang baboy dito. Yan, dumumi siya dyan. Anong gagawin nila sa halip na, buhusan mo ng buhusan yan, paano natin i-maintain na mahusay yung feed cage nila na hindi na sila kailangang paliguan ng gusto? Paliguan, oo. Mayroon po akong nabasa na parang yung iba gumagamit po ng, yung parang yung kinakayas ba? Yung kinakayasin? Parang Scrap, oo. Ini-scrape nila. Ini-scrape nila. Para instead na marami pang magamit na tubig or yun na lang po. Para, Kumbaga isang ano na lang, dadakutin ng Ayun, dashpan. oo. Yan. Meron tayong improvise na dashpan na parang pandumi lang. Tapos mag-improvise din tayo ng hindi wales. Yung parang lata na parang sinasandok mo na ganon. Ayun. Yun, parang dakot Nakikita lahat. niyo yung nasa Dakot. mall na nagkukut-kut ng bubble gum? Mhm. Parang gano'n. Yung ganun, improvise Paleta. lang. Oo, Paleta. pwede. Oo. Pwedeng ganun lang din. Alam ni Miss, yan kasi nasa industrial. Oo, yan. So, pwede nilang i-maintain ng cage system ng maayos, farm management, bali yan, Oo, ano? oo. Dakutin, pwede ring budburan ng ipa bago dakutin. Oo, yun. Para at least nakukoat siya hanggang Oo. doon sa Pinakailalim. ilalim, kuha. Kung Kuha yan ay mga- sementado. Oo. Of course, nakaklebe po yan. Oo. Para, ano daw yung klebe? Explain natin ng klebe. Merong di nakakaunawan ng Oo klebe. nga. Ako yung naka-slant. Parang slant parang naka-slant siya. Para kapag kunwari nagbuhos ka ng tubig, diretso na siya. Yun, yan. Tama yun. Di ba sa banyo, ganong ginagawa? Oo. Nakaklebe yan sa Oo, head. hindi siya pantay. Ah, Okay. oo. So, kung yan po ay sementado, dakutin nyo na lang. Kung merong ipa, Wag na Wag pong na. takotin. Oo. oo. Ano nangyayari kung nandun yung dumi sa ipa? Yung makikita natin, pag may ipa yan, i-coat kasi yan ng ipa eh. Yung dumi, Oo. lalo na kung ginamitan natin ng technology for 3 days lang madidecompose na yun, may higaan ng baboy. So hindi mo na papansin na dry na siya, pumupunta na sa ilalim. Minsan hukayin mo yan, wala ka na makuha Wala kasi na. nag-evaporate na, Yes. naging Oo. dust na siya. Oo. So, hindi na po kailangang, yung iba kasi sasabihin, ay nahigaan ng dumi, kailangan Oo. paliguan Oo. yan. Oo. Once na po, tandaan po natin, once na gumapit tayo ng ipa, wag na po nating silang babasain kasi mababasa din yung ipa. Mhm. Magpuputik yung ipa natin at saka lalong magkakaroon ng mga uod-uod yung ating Yan. ipa. Yes. Kaya dapat sementado pa yan Opo. ilalim. Mhm. Nangyayari kasi yung kapag lupa. Oo, lupa. Mas madaming parasite. Yes. Mhm. So, doon sa experiment po mga kaibigan ng Team Atobi, doon sa ating demo farm na ngayon ay nire-renovate, ay hindi na po nagpaligo
ng ilang taon. Oo. Mga ilang years ba yun na nagamit? 3 taon mahigit. Oo. Yung ipa ho na nandun, hindi ho pinalitan yon. Pag bumababa, dinadagdagan lang. Siyempre, napupulbos yun sa katagalan. Pero never na bumaho. Oo. Mm. Pati baboy, hindi mabaho. O saka makikita mo, hindi sila yung dumikit na dumi sa katawan nila after mga 3 days, 2 days, natuyo na siya, kusang nalalaglag. Parang lupa na natuloy Oo. na naging pulbos. Makikita mo, malinis yung baboy. So, yan po, pinakita lang namin sa inyo, konsepto, kaugnay na rin ng tinatalakay nating pagpapaligo sa baboy. Mhm. Okay? So, ngayon po, tignan muna natin yung isang balita, mga partner. Ayan. Yan. And according to the pig site, February 2013, ang source is pigsite.com, and we quote, "Do not allow wallows to become stagnant as this can lead to infections." Meanwhile, according to some experts, maaaring manirahan dito ang mga pathogens, bukod pa sa magiging tambayan ito ng lamok at parasites in these wallow areas. The animals urinate and defecate, and therefore diseases, vectors, and parasites are easily transmitted. Yun. Nakita nyo doon sa sample na kulungan natin, Mhm. konsepto. Oo. Wala kayong napansing wallow. Mm-mm. Walang pan. Yes. Wala, di ba? Oo. So, hindi talaga mababasa kung may beddings tayo doon na ipa. Tapos, yung mga ihi noon, meron namang nakaklebe siya. Ibig sabihin, doon pupunta yung mga liquid doon sa sinasabi nating Correct. kanal. So, sa Team Atobi po, maaaring ito po'y bago sa inyo, pero hindi po namin, sa aming side, Opo. hindi po namin nire-recommenda ang pagpapaligo. Hindi na kailangan. Yes. Puwera na lamang kung sobrang init, pero hindi ganun kabilis. Oo. Bobombahin mo ng tubig. At saka kung matatanong nyo, paano kung sobrang basa yung ipa? Ang ginagawa lang po natin diyan, kukuhanin natin yung ipa, yung sobrang basa, tapos ibibilad lang po natin yan sa init. So Balik uli. Syempre meron kang reserba Oo. na bago. Yun ang ilalagay natin doon. Once na natuyo po yung ipa, ilagay ulit sa sako. Once na yung ipa ay nabasa ulit, ibilad ulit. Yung mga natuyo natin, yun naman ang ilalagay natin. Yun. Ganun po. Recycle lang po. Oo. So, yung mga bago pa lamang nagsisimula, nakikita nyo na ho kung paano nyo patatakbuhin ang inyong pagbababuyan. Oo. Tipid tayo sa tubig kung hindi natin iaaraw-araw na paliguan ng baboy. At the same time, alam nyo po ba, sa base po sa obserbasyon ang mga experiments ng Team Atobi, mas nagkakasakit ang baboy kapag Laging mong basa. binabasa ang katawan oo. nila. Totoo yun. Kasi, lalo na ngayon mga medyo malamig, tapos nag-uulan, hanggat maaari nga i-maintain natin na laging tuyo yung kulungan. Kasi nga, yung sinabi na nga doon sa experiment na to ng mga researcher na ang pathogens mas nag-active o nagpuproduce doon sa mga wet area. Yes. Oo. Especially pag tag-ulan, so kailangan i-maintain natin na tuyo lang. Correct. At napapansin nyo ba sa internet ngayon, maraming na problema ngayon sa skin disease ng mga baboy. Oo. Kikita nyo yung mange, yung parang kala mo Oo. pantal-pantal na pula, merong mga, sorry po, pasintabi sa kumakain, merong sugat na may uod. Mhm. Nakikita natin sa internet yan. So, itong mga skin disease, related yan sa farm management. Oo. Kasi lamok, isa. Lamok. Maraming lamok. Maruming sahig. Sahig. Tapos yung langaw. Kasi syempre, kaya may uod na